Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Habang mag-isa sa kanyang opisina, nakatanggap si Shen Yuan ng mensahe mula kay Lin Yuchang. Shen Yuan, libre ka ba mamaya? Gusto mo bang uminom? Sabi ni Shen Yuan sa sarili, noon sinabi niya sa susunod, itutuloy natin. Hindi ko inaasahang ganito kabilis. Nag-type siya ng sagot, sigurado ka bang gusto mo lang uminom? At nagpadala ng mensahe, 9:00 mamayang gabi. Namula si Lin Yuchang. Agad talaga siyang sumagot. Hindi ko inaakala na matapos lang ang 2 gabing pag-inom, mangyayari na ang ganoong bagay. At muling bumalik ang kilig ng unang pag-ibig. Sinubukan niyang umidlip habang walang kamalay-malay na hinahaplos ang kanyang sexy at malambot na mga binti. Pabulong, sana bumilis ang oras, sana 9:00 na agad. Maya-maya, napansin ni Shen Yuan ang kanyang guwagon na pun ng mga love letter sa windshield at side mirror. Kinuha niya ang isa. Nakalagay doon, pwede ba tayong maging magkaibigan? Sukat ng dibdib, 36 narito ang aking contact info. Tahimik na pinagpawisan ng malamig si Shen Yuan. Biglang may magandang babae na kumaway sa kanya. Hi, Shen Yuan. Idinagdag naman ng kapatid nito na may malaki at malambot na dibdib, gusto naming mamili ng ate ko, pwede mo ba kaming ihatid? Habang nililinis ang windshield, lumingon si Shen Yuan sa kanila. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at sinabi, pasensya na, may susunduin pa ako maya-maya, hindi ka siya. Sabi ng sexing kapatid, pwede ka na lang ba naming i-add sa WeChat? Baka pwede tayong lumabas sa susunod. Bahagyang ibinaba ni Shen Yuan ang bintana at sumagot, pasensya na, puno na ang aking WeChat contact list, hindi na ako makakadagdag. Tahimik na tumingin ang magkapatid kay Shen Yuan. Sabi ni Lau Kao na nakatingin mula sa gilid, kita mo yon? Ganyan ang buhay ng mayaman. Mga babaeng ni sa panaginip, hindi natin makakausap, siya, tinatanggihan lang. Dagdag ni Lau Huang, matangkad lang siya, mas gwapo, at mas mayaman. Kaya ba ang daming babaeng humahabol sa kanya? Sabi ni Lau Kao, mas mayaman lang. Iyan ay 3 milyong yuan nag-class Benz. Baka hindi natin kitain yan habang buhay. Napabuntong hininga si Lau Huang, kung ganyang kotse lang, kahit walang babae, gusto ko ring sumakay. Sabi ni Lau Kao, pre, lalaki ka. Magkaroon ka naman ng dangal. Sagot ni Lau Huang, lalaki, ano ngayon? Kung kapalit naman ay kalayaan sa pera, manunumpa rin ako ng katapatan. Sabi ni Lau Kao, kung isipin hindi rin masamang ideya, 9:00 ng gabi. Nagkita sina Shen Yuan at Lin Yuchang sa isang coffee shop. Tanong ni Shen Yuan, may mga problema na naman ba sa bahay? Sagot ni Lin Yuchang, Shen Yuan, may itatanong sana ako CJ. Namula siya at nagtanong, naniniwala ka ba sa pag-ibig habang nilalaro ang kanyang inumin? Naisip ni Shen Yuan ang isang babae at sinabing, pwede mong sabihing naniniwala ako o pwede ring hindi. At sinabi niya sa sarili, noong high school, talagang naniwala ako sa pag-ibig. Ang kilig ng unang pag-ibig, iyan siguro ang totoong pag-ibig. Matapos ang hiwalayan, hindi ko na muling naramdaman iyon, hindi kay Zhu Wanting, hindi kay Nana, Lulu, o Hihui. Laging may kulang. Nagkunot labi si Lin Yuchang, Shen Yuan, sobrang malabo ng sagot mo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya, tumatawag ako tungkol sa pagkukumpuni ng aircon. Sabi ng repairman sa kabilang linya, kailan maganda? Pwede naming ipadala ang tao. Sagot ni Lin Yuchang, kahit anong oras bukas, umaga o hapon pwede. Sige, tatawag ang technician bukas. Salamat. Tanong ni Shen Yuan, sira ba ang AC niyo? Tumango siya, ilang araw na. Ventilador na lang ang gamit ko sa gabi. Sabi ni Shen Yuan, hindi mo na kailangan tumawag ng repair guy. Marunong ako nito. Nagulat si Lin Yuchang, marunong kang mag-ayos ng aircon. Sabi ni Shen Yuan sa sarili, system, gusto kong gamitin ang huling skill pack redemption card ko. Lumabas ang system notification, host may choose from, basic cooking, basic combat, basic appliance repair, basic race car driving. Sabi ni Shen Yuan sa system, basic appliance repair. At pinindot ang redeem. Lumabas ang system notification, redemption successful. Host can now repair televisions, refrigerators, exhaust fans, and air conditioners. Tinitigan ni Shen Yuan ang kanyang mga kamay at sinabi sa sarili, parang mas magaan at mabilis kumilos ang mga kamay ko. Siguro ito ang dexterity boost para sa paggamit ng tools tulad ng screwdriver at wrench.
Tumingin siya kay Lin Yuchang at sinabi, "Siyempre marunong ako, pinag-aralan ko ito." "Nasa bahay ba ang asawa mo?" Sagot ni Lin Yuchang, "Wala, bakit?" Maya-maya, sa bahay ni Lin Yuchang, sinimulang buksan ni Shen Yuan ang split-type aircon. Naisip ni Lin Yuchang, sinabi ni Zheng Xianyong na hindi siya uwi ngayong gabi. Ang bata naman ay nasa probinsya kasama ang lolo't lola. Kaya dinala ko si Shen Yuan dito kahit para lang sa aircon repair, parang may kakaiba pa rin. Sabi ni Shen Yuan, madumi lang ito dahil hindi nalilinis. Lilinisin ko ang alikabok at huhugasan ang filter, ayos na to. Naisip ni Lin Yuchang, kanina, nag-aalala pa ako na baka kung ano ang gawin niya. Pero ngayon na kami lang dalawa, totoo ba talagang ayusin lang niya ang aircon? Parang nagdududa tuloy ako kung may bisa pa ang aking alindog. Lumabas siya ng kwarto at sinabi sa sarili, magulo isip ko. Maliligo muna ako para luminaw utak ko. Sabi niya ng malakas, Shen Yuan, salamat, maliligo lang ako saglit. 15 minuto ang lumipas. Lumabas si Lin Yuchang mula sa shower, basa pa ang buhok at nakapambahay. Nagulat siya kasi malamig na ang hangin. Sabi ni Shen Yuan, ayan, may lamig na. Sabi ni Lin Yuchang, wow, gumagana talaga. Salamat, Shen Yuan. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Sabi ni Shen Yuan, gusto mong magpasalamat? Halika rito. Hinila niya si Lin Yuchang, pero imbes na romantic, pinaupo niya ito sa sofa. Naisip ni Lin Yuchang, naku, paano kung biglang bumalik si Zheng Xianyong? Pabulong siyang nagsabi, huwag na eh. Bigla siyang itinulak ni Shen Yuan, pero sa kama, hindi para sa kung ano, kundi para makapagpatong ng bagong bedsheet habang nagkukumpuni. Sabi ni Shen Yuan, simula ngayon, kung may masira sa bahay niyo, ako na ang bahala. Pati ang sirang gripo, sirang ilaw pati ang puso mong malungkot, pwede ko ring ayusin gamit ang duct tape. Sa elevator. Pauwi na si Zheng Xianyong, lasing na lasing. Sabi niya, buwisit nakakasuka. Ang yabang mo pag nag-inuman tayo, pero ayaw mong tumaya kahit piso. Nakarating siya sa hallway, binuksan ang pinto. Nagulat si Lin Yuchang at napaisip, ay naku, pintuan ba yon? Bumalik si Zheng Xianyong. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.